558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalakab Vlog! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558. Tuloy mga kasama mga balita, pangalan po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Naglalagablab ng mga balita. Muli raw bubuhay ng South Luzon Bus Operators Association o Suluboa ang batas na pagbabawal sa mga bus na dumaan sa Skyway. Yan ang naging pahayag ni Homer Mercado, presidente po ng Suluboa, sa interview ng DZXL matapos ang aksidenteng kinasangkutan ng Don Mariano Transit Corporation. Ayon kay Mercado, pag-aaralan din nila ang mga batayan sa pagtanggap po ng mga driver upang hindi na muli maulit pa ang kaparehong insidente. Ito, medyo katapos namin magtawagan ng mga ibang bus operator. Meron kami inisa ng mga pagtulong dito sa amin sa Laguna, sa Patita, primarily. Sa Patita yung mga gumagamit ng Skyway. Mukhang mabubuhay uli yung panukala namin na hindi na muna kami gagamit uli ng Skyway. Dahil nangyari doon sa kasama namin, doon sa kasamaan pala, doon nangyari kahapon, medyo alam namin, may kasalanan yung driver, partly problem yung bus operator, pero ano naman ang partisipasyon ng Skyway doon. Samantala, posibleng tuloy na makansila ang prangkisa ng Don Mariano Transit Corporation matapos muling masangkot sa aksidente sa Skyway kahapon. Ayon po kay Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Chairman Winston Hines, kinukonsidera nila pati ang mga nagdaang aksidente ng Don Mariano Bus sa pagdedesisyon kung babawiin na nga baga ang pribilehiyo nitong makabiyahe. Bukod po sa aksidente nitong Lunes kung saan nahulog ang bus sa Skyway, sumalpok din ang isang unit ng Don Mariano sa railings ng EDSA Ortigas Flyover noong July 2012 at nabundol ng isa pang bus nito ang isang motorsiklo noong August 2012. Diringgin ng LTFRB ang kaso ng Don Mariano Transit Corporation sa Enero 7 ng papasok na taon. Security measures sa mga mall sa buong bansa re-revisayin na ng PNP. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Nag-aaral lang ngayon ng PNP ang mga dapat na pagbabago sa ng security measures, hindi lang mga police kundi maging ang security personnel ng mga mall sa buong bansa. Matapos ang insidente ng paluloob ng 5 hanggang 7 suspects sa isang tindahan ng alahas sa loob ng SM North EDSA sa Quezon City noong linggo ng gabi. Ayon kay PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Ruben Sindak na inatasan na ni PNP Chief Director General Alan Purisima lahat ng regional director sa buong bansa na puluhin ang mga mall owners sa kanilang mga nasasakupan. Ito para pag-usapan ang mga epektibong pamamaraan na hindi malulusutan ang malaking establishmento ng mga kawatan katulad ng nangyari sa SM North EDSA. Itinuturing naman ni Sindak na isolated case ang nangyaring panluloob sa SM North EDSA. Naniniwala ang opisyal na ginamit ng mga suspect para sa kanilang advantage ang pagkakataong bagsa ang tao sa mall at hirap bumalaw ang mga otoridad para maipatupad ang kanilang planong panluloob. Sa ngayon, sinabi ni Sindak na sinisikap ng pulisya na makuha ang lahat ng evidence monitoring devices sa lokasyon ng nakawan. Kasama mo sa Campo Crame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RM. Naglalagablab sa 558 DZXL. Bulat Palaro. Target ngayon ng national team na madagdagan ng 12 gold medals na hawak po ng Pinas sa 27th edition ng Southeast Asian Games sa bansang Myanmar. Lalaban ngayong araw ang taekwondo team sa paunan ni Christy Aliora at Paul Romero. Hindi naman makapaglaro si multi-medalist John Paul Lizardo dahil sa tinamon itong injury at papalitan siya na tenistang si Aaron Agoho. Samantala, labis naman po na ang panghinayang ni dating world number 1 Dennis Orcolio matapos hindi masungkit ang medalya sa 9-ball event. Sa men's 9-ball event. Natalo si Orcolio sa tie all players sa score ng 9-6 sa quarter final rounds. Sa nasabing laban, ang lahat ng bad shots ng tie player ay nauwi sa good safety shots.
Wala ho si Loli ngayon. Pero nagpadala siya ng mga kinatawan. May katawan talaga. Sinong titira? Si Ayan. Genitals. Wala si Loli. Ako muna. Ikaw muna. Yes. Eto nga. Hindi man meant to be lovers, ay meant to be friends naman daw sina Derek Ramsey at Christine Reyes. Ito raw ang naisip ni Derek matapos siyang biruin ng sexy actress habang nag-break sa isang story conference. Kwento ni Derek, bigla na lang nag-change of character itong si Christine at tumili sabay tapon sa kanya ng laruang daga. Bagamat nagtatatakbo at napahiya raw si Derek, in the end ay tinawanan na lang daw niya ito at pinatunayan na bumalik na nga ang kanilang dating friendship. Ayan. Takot siya sa daga pala. Yes, si Derek. Ayan. Ikaw ba saan kang takot? Lahat naman Sige. po. Dahil natin ni Ipis to. Hello! Okay, at yan ang aking showbiz. Kasama mo sa Bisexual News Center. Ako po si Jenny. Tapos sa Sintalbog silang lahat. Tak, Armen. Thanks, Genitals. Ito yung bago. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Para sa panghimagas natin, nagbabalik si... ano nang ang pangalan natin dito? Mama Lu. Pwede ba yung Mama Lu? Hindi. Pwede. Pwede na rin, ha? Sa ating balitang panghimagas, naniniwala ka ba kay Santa Claus? Yes po. Kung hindi pa, ay mayroon ng magandang rason para ikaw ay maniwala. Sumugod lang naman kasi ang daang Santa Claus sa mga kalsada ng New York para sa naganap na Santa Convention o SantaCon. Ang nasabing pagdiriwang ay taon-taong ginaganap kung saan naglalasing at nagsasaya ang mga kalahok habang nakabihis sila bilang Santa Claus. Nakabantay naman ang mga kapulisan ng New York City para siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng nasa lugar. Bagamat maraming nagrereklamo para itigil ang Santa Convention, tuloy pa rin ang kasiyahan ng lahat ng dumalo sa malapiestang kasiyahang ito. At yan ang ating balitang panghimagas. Kasama mo sa DCXL Armen Manila. Ako po si Mama Lu, Tatak RMN. Nanibago ka? Bumata ka, Mama Lu, ha? Thank you! Salamat po ng marami. Inyong pakikinig. Someone special, thank you. Solo nga na. Afternoon, everybody. Naglalagablab sa 558. Dire-diretso naglalagablab na balitang tatak RMN. Inyo po napakinggan sa DCXL 558 mga kasama. Ang bilis ng panahon, ano po? Martes na tayo ng tanghali, December 17, 2013. Sa lahat ng mga drivers, ingat lang sa biyahe. Huwag masyadong magmadali. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa halap po ni Weng de la Peña. From the province pa rin, siyempre, Occidental Mindoro. Ere, mabuhay! Ako si Buddy Oberas. Kami po lahat sa DCXL ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalikuran ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.